James chapter 5. Makinig kayong mga mayayaman. Umiyak na kayo at humagulgol sa mga masasamang bagay na mangyayari sa inyo. Nawala na ang yaman nyo at kinain na ng mga insekto ang mga damit nyo. Kinalawang na ang gold at silver nyo. Gagamiting ebidensya ang kalawang na yan laban sa inyo. At parang apoy yan na lalamon sa katawan nyo. Nag-ipon kayo ng mga yaman para sa mga huling araw. Hindi nyo pinasweldo ang mga nagtrabaho sa bukid nyo. Pakinggan nyo ang mga reklamo nila. Nakarating na sa Panginoon na makapangyarihan sa lahat ang daing ng mga pinag-harvest nyo. Puro luha at pasarap ang inatupag nyo dito sa mundo. Pinataba nyo ang mga sarili nyo na parang mga hayop na kakatayin. Ginudge niyong guilty ang mga inosenteng tao. Pinatay niyo sila na walang kalaban-laban. Mga kapatid, maging matyaga kayo hanggang sa bumalik ang Panginoon. Tingnan niyo yung mga magsasaka. Hinihintay nilang mamunga yung mga inaasahan nilang tanim. Inaabangan nila ang tag-ulan. Kayo din, magtiyaga kayo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi malapit nang dumating ang Panginoon. Mga kapatid, huwag kayong magreklamo laban sa isa't isa para hindi kayo i-judge ng Diyos. Ayan na, nandyan na ang judge. Mga kapatid, sundin nyo ang example ng mga prophets na nagsalita para sa Panginoon. Nagtiyaga sila at tiniis ang paghihirap. Sinasabi nating pinagpala sila kasi naging matatag sila. Narinig nyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at alam nyo kung paano siya tinulungan ng Panginoon sa bandang huli. Kasi sobrang matulungin at maawain ng Panginoon. Mga kapatid, mahalaga itong mga sasabihin ko. Pag mangangako kayo, huwag kayong sumumpa. Huwag nyong sabihing, witness ko ang langit, o ang lupa, o ang kahit ano. Sabihin ninyong oo, kung oo talaga ang gusto nyong sabihin. At hindi, kung hindi. Gawin nyo to para hindi kayo i-judge ng Diyos. Meron ba sa inyong nahihirapan? Mag-pray siya. Meron ba sa inyong masaya? Kumanta siya ng mga papuri sa Diyos. Meron bang may sakit sa inyo? Ipatawag nila ang mga leaders sa church para ipag-pray sila at pahiran sila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Dahil sa prayer na may pagtitiwala sa Diyos, gagaling ang may sakit. Palalakasin siya ng Panginoon at kung nagkasala man siya, papatawarin siya. Kaya ipagtapat nyo sa isa't isa ang mga kasalanan nyo at ipag-pray nyo ang isa't isa para gumaling kayo. Mabisa at malaki ang nagagawa ng prayer ng taong matuwid. Halimbawa, si Elijah. Tao din siya na tulad natin. Nag-pray siyang mabuti na huwag umulan. At hindi nga umulan sa loob ng 3 years and 6 months. Tapos, nag-pray naman siya na umulan at umulan nga. At nagbunga ang mga tanim. Mga kapatid, kung meron sa inyong lumalayo sa katotohanan at merong tumulong sa kanya na makabalik, tandaan niyo ito. Kung sino man ang tumulong sa makasalanan na talikuran yung mga mali niya, nililigtas niya sa kamatayan ang kaluluwa ng taong yun at mapapatawad ang maraming kasalanan.